O yan guys, so kita nyo naman kung gaano kaanga yung lola nyo. Nabagsakan ng pinto. Yung pinto kasi namin guys, para siyang baul. Anyways, pinagawa ko sa kapitbahay namin yung electric bike ko kasi naglock yung gulong niya. Halos hindi umiikot yung gulong, grabe, naglock talaga siya. Buti na lang tong si Tolwari, alam niya kung paano mag-ayos ng e-bike. Kasi may e-bike din siya. At eto na nga si Lab, nakiepal-epal na rin. Grabe nga nagulat kami kung ano yung lumabas sa gulong niya. Anyway, sa sobrang urat ko sa damit ko, nabubuksan. Diyos ko, kita nakaluluwa ko. Kumain nga pala kami kala Kuya Jimmy ng mga oras na yan bago gawin yung e-bike. At nagbayad na rin ako dyan kay paring Rekrek. Sabi ko nga mag-hi siya sa vlog ko. Nagpa-cute ba naman? Wala kasi siyang ngipin guys. Anyways, balik tayo dito sa aking e-bike. Nahihirapan nga pala dyan si Lab tanggalin yung tornilyo ng gulong. Kasi nga kinakalawang na, hindi ko na rin kasi nagagamit. Ilang buwan na halos stuck siya. Hindi ko na rin na-maintain kung ano ang mga dapat ayusin. Tatlo na nga sila nag-ayos dyan. Si Tolwari, si Love, tsaka si Kuya J-Lord. Nakakahiya nga, pinag-soft drinks ko lang sila Wala pa kasi akong pera. By the way, yan nga pala yung parang plato niya sa gulong. Yan pala yung brake niya. Kaya kahit preheating ko yung silinyador, hindi siya naikot. Stress talaga ako dyan guys, malala. Tingnan mo to si Inday, kahit ika-ika na, gala pa rin ang gala. Pinuntahan ko nga pala rito yung inaanak kong Maldita. Mas Maldita pa sa akin, Diyos mio Marimar. Sabi ko mag-hi siya sa vlog ko. Tingnan mo, hindi ako pinapansin. Pasensya na guys at maingay yung pinag-voice overan ko. Dito nga pala ako sa likod bahay kasi may nagbibideo ko dun malapit sa amin. Anyways, nagtataka ako kay Ate Gina ba't naglalagay siya ng ganito sa harapan ng bahay niya. Sabi niya para daw hindi tumayo yung aso tsaka pusa. At nagpahilot nga siya sa akin ng konti kasi sinisikmura daw siya. Yan yung turo ni Ate Dirly. At pinatali niya sa akin yung tiyan niya ng ribbon na red kasi sobra daw sinisikmura siya. Hindi ko na malaya na natanggal na pala yung gulong ng e-bike ko. Nagulat ako, sobrang kalawang niya na talaga sa loob. Tingnan nyo to, may audience pa si Love. Tignan nyo rin pala yung lumabas sa gulong. Halos kalawang as in. Sabi ko nga pala dyan kay Tolwari, nilusong ko yan sa baha 1 month ago na. Last month kasi umulan ng malala sa Fatima. Uwing-uwi na ako, kaya nilusong ko siya. Hindi ko alam na ganito pala kakahinat. Grabe guys, yan yung lumabas sa gulong. Hindi sa gulong, sa bandang brake, ayan yung plato niya. Habang nililinisan nga yan ni Love, pinagsasabihan niya ako Pero binigyan ko pa rin siya ng heart. Kasi feeling ko magiging okay yung e-bike ko Salamat nga pala kay Tolwari, kay paring J-Lord at kay Love. Ititesting ko pala yung e-bike ko dyan kaya sinalpa ko na yung susi. Sabi ko wag nilang hawakan, baka tumalsik yung gulong. At nagulat ako, gumana naman. Nilagyan pala ni Love ng oil yung loob ng plato niya, yung parang lagayan ng brake. Halos tuloy hindi na ma-brake sa sobrang dulas kasi nga ang daming oil niyang nilagay. Wait lang guys, continue ko na lang tong voice over ko, natatain na kasi ako. Hi guys, I'm back. By the way, balik tayo guys. So tuwa nga ako dyan at gumana na yung gulong ng e-bike ko. Success, grabe. O, kita nyo naman, di ba? Hoy, success na nagawa yung e-bike ko hindi sa success na jumebs ako. Sabagay, success din yung pag-jebs ko. Nga pala, habang nandito ako sa likod, nagpasama ako kay Mika. Tinatawanan niya ako kung paano ako mag-edit ng vlog. Naiilang ako, kaya pinabili ko siya ng merienda. Ito nga pala yung binili kong soft drinks para kala Tolwari at paring J-Lord. Sabi ko kay Ate Gina, dalawa natin kasi feeling ko hindi kasya. Nagpatulong na rin pala ako dyan kay Andak. O, tignan niyo yung mukha niya kung gano'n siya kasaya. Ganyan siya kasaya guys, lalo na pag may soft drinks, just me. Bumaba na nga rin sa bahay si Kuya King at para maki-soft drinks na rin kasi nalaman niya na magpapamerienda ako. Nahiya nga ako dyan kaya tinanong ko sila kung nagyoyosi ba sila para kuhaan ko na rin sila ng yosi kay Ate Gina. Sabi nila hindi naman sila nag-yosi. So, ayun. Yan nga pala si Ate Nitz nagpe-prepare dahil birthday niya ngayong araw. Parang puro pulutan yung niluluto nila. Una, inihaw. Ngayon naman taho. Uy, Ate Nitz, pakain kami mamaya. Dahil excited si Andak uminom ng soft drinks yan. Siya na yung una kong bigyan. Inaabutan ako ni Manay ng plastic kasi akala niya gusto ni Andak sa plastic. Sabi ko nga baso na lang. 5 naman yung binili ko sa kanyang baso. Nakita ko nga pala magtsahin na to dito sa tindahan ni Ate Gina. Sabi ko mag-hi siya sa vlog. At sa sobrang gigil ko, kinagat ko si Bella. Sorry na, bibi. Napagtripan ka na naman ni Nang. Pero kahit nasaktan siya sa kagat ko, nag-hi pa rin siya. Tsaka nag-flying kiss, pati nagmuso. Ay, Diyos mio, kakagigil tong bata na to. Love Nang yan. Anyways, bumili na rin pala ako ng gamot kay Ate Gina para sa sugat ko. Grabe, hindi nga ako nakatulog kagabi sa sobrang sakit na sugat ko na yan. Diyos ko. Naiinip na nga ako sa mga oras na yan. Ito naman si Manay, daldal ng daldal kung ano napapansin. Kaya marami siya nakakaaway. Pero minsan naawa nga ako sa kanya. Hindi mo
mo naman mapigilan kasi nga matanda na, intindihin na lang. Yung iba kasi pinapatulan siya talaga. Anyways, balik tayo dito sa e-bike ko. Minamadali na nga nila pagkabit. At pagtapos nilang ikabit yung gulong at gusto naman nilang palitan yung side mirror ko kasi nga masyadong maliit. Sabi nila sa akin, 100 na lang daw bargain. Kaya ako nga pala yan pinaayos yung electric bike ko kasi bibilihin ng kuya nila. Actually, 10,500 bili ko sa e-bike ko. So, kuya naman nila bang bibili, binigay ko na lang ng 5K. Trivia lang guys ha, napapansin ko kada vlog ko, parang a day in my life ang nangyayari. Kasi pagka vlog ko ngayong araw, i-upload ko lang din ng gabi. Wala lang, share ko lang. Ito nga pala yung panghangin ng gulong na nabili namin kay Tol Pudong. Gusto ko lang i-flex kay Tolwari. Yan, pinahanginan na rin ni Love yung gulong ng e-bike ko. Sabi ko, hanginan niya na nang makita rin ni Tolwari. Pagkatapos naman nila ayusin yung e-bike ko, ginawa niya naman yung kontador ni Manay. At dito naman sa bandang kaliwa ko, nagpe-prepare naman itong mga kapitbahay namin dahil birthday nga ni Ate Nits. Nilabas na nila yung mahiwaga nilang videoke. Nakakatawa lang kasi tulong-tulong sila dito. Parang piyesta ba? Ito naman si Love, tuloy-tuloy din yung gawa niya. Grabe, para siyang para siyang AI, walang tigil. Hi, Diablo. Nagniniyaw-yaw na naman tong si Manay, nakakaloka. Halos siya na lang ang bida dito sa vlog ko. Kaya inaayos nila ng maayos tong tolda kasi hindi namin alam kung uulan or araw. Kasi nagbabadya na naman tong si Karina. Diyos mio. Tignan nyo naman yung langit. Guys, madilim, diba? Mamaya aaraw. Kaya kahit maliit yung nila, pinagtagpi-tagpi na lang ng maanuhan tong video. At naglakad nga ako ng konti, nakita ko dito si Queenay. Love yan. Kit-kit yan. Yan nga pala yung aso ni Ate Cherry. Ang cute niya, no? At pagkatapos ko nga maligo sa aming bukal, dumiretso na ako dito kala Ate Nits para makikain. Alam mo na pag may birthday. Tuwan-tuwa nga dyan si Jana na pumasok ako kasi alam niyang first time ko lang pumasok sa bahay niya. Anyways, tatanggalin ko lang talaga yung kanin dito kay Ate Nits. Hindi ko natanggal. Pinisat ko na lang yung pisngi. At dahil nahuli na sa handaan ng lola mo, ito na lang tuloy ang tira. At ako na lang natira mag-isa dito sa lamesa. Pati si Love sa sobrang excited lumabas na para kumanta-kanta dun. Diyos mio. Sabi ni Kuya J-Lord, naka-live ka pala. Sabi ko, kuya, hindi naka-timelapse yan yung mabilis yung kilos mo. Ganun. Pinaspasan ko talaga dyan yung alimango. Tignan mo yung kain dyan ni Kuya J-Lord. Paspas din. Tignan nyo guys kung gaano kasarap na sarap sa handa ni Ate Nits kasi nga puro seafood. Papiliin mo ko ng pagkain, mas pipiliin ko yung seafoods kaysa karne. Kung ano. Ay, tatanggapin ko maluwag ba ako Tapos na nga pala dyan gumawa si Love kay Manay kasyon ng kuryente. At ito, naghihiwa naman siya ng pipino at karne. Anyways, ang galing pala kumanta ni Nanay Saling, no? Grabe. Pangtawag ng tanghalan yung boses niya. Pagtapos nga pala ni Love maghiwa dyan at kumanta na rin siya, hindi niya na rin napigilan. Just me. Anyways, hanggang dito na lang pala yung vlog ko. Salamat sa mga nanood.